Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Johnny ng Johnny Tour TV. Ito po ang Johnny Depp, usapang utang sa pang-ola. So, sa mga newbies po, please subscribe. At sa mga legit loyal subscribers po, maraming po salamat sa inyo. Salamat sa patuloy pong support at pagtangkilik. At pakilike na po, share, hit nyo rin notification bell para updated po tayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps na usapan. So, medyo good news talaga kasi may kumakalat nga ng mga news, no, na isusunod na nga ng PAOK ang mga OLA na i-raid nila. Yun ang narinig ko sa mga balita. And then after that, nag-research talaga ako maigi kanina. Talagang hinanap ko kung saan binanggit, maaring nabanggit o maaring na interview si Winston Casio ng PAOK o Philippine Anti-Organized Crime and Commission ba yan? Yun yata yung meaning ng PAOK. Presidential Anti-Organized Crime and Commission, yun ba yun? Basta yun, basta something PAOK. Hindi na kasi masyado maano. Pero, kaka-research ko, may nakakita akong isang video sa news na kung saan credit sa One News. At hindi ko na kinuha ng buo, napakahaba kasi ng interview. Kinuha ko lang yung mga konteksto na kung saan pwede natin panoorin yung interview na pwede ko ilagay dyan sa description link kung ano yung mga nabanggit na interview kay Winston Casio. Ito, nanap ko siya, panoorin. Papanood ko sa inyo mga ilang konteksto nung hindi lang na ayan. Wait lang. Hindi ito. Ito. Line or text, Ayan. mga blast that link you to certain loan sharks. Are these loan sharks? Karamihan po makikita rin natin to na nanggagaling sa mga scam hubs na ito, mini scam hubs. ito kasi na Okay, mga ayun, nakita scamming. nyo. Halos, ano lang, yung intro lang yon. At yun, ito na nga yung kanina, na kung saan yung narinig nyo, ito yon. Yung interview kay Winston Casio, yan. Ito kasi na mga scamming na itong mga ang tawag natin mga OLA, no? Online lending application. These are all born out of the scamming industry. So, in fact, we raided once in Makati last year. Hindi lang namin na natuloy-tuloy sapagkat napakarami po nila, no? So, I think, thank you for reminding us. I think we need to revisit So, yun, this particular napakinggan nyo problem man, again. di ba? Yes. We need to Nabanggit talk nyo sa unang video na yung mga text blast, yung mga text na dumarating sa inyo na maaaring nanghaharas o mga kung ano man mga text informations na scams, maaari daw na affiliated sa mga loan sharks o mga nakalik sa mga loan sharks. At yun nga, nabanggit nga yung mga loan sharks, nasabi naman ni Winston Casio na kung saan yun yung mga online lending apps na matagal na raw na nagsisimula at future na nga raw parang parating na yung simula nung paglaganap nito mga online scam. At yun, actually matagal na, di ba? Almost 2019 ba? Halos nag-boom ito bago magkaroon ng pandemic, yun nga yung pandemya na nangyari noong 2020. Tapos lalo siya nag-boom ng husto. And then nabanggit din naman niya na noong last year naka-raid nga sila ng ilang OLA doon sa Makati. At yun nga yung Bali Loan, Wowpera, yun nga yung kasama ang PAOK. Pero yung mga naunang na-raid nila, like sa Pasig at saka doon sa may Quezon City yata yun, yung sa NBI naman. Yung sa una kasi, yung sa Pasig, PNP Anti-Cybercrime. Yung sa NBI naman, iba rin yun. Yung sa Pasig, yung FPSL, Lending Company. Yun yata yung WeLoan. Tapos yung pangalawa sa Microdot, yun yata yung mga peso loan. Hindi ko malala kasi marami yung ng Microdot lending yung mga OLA nila roon. Pero yung sa NBI naman yun, wala pa ang PAOK.DAI. Pero yung pangatlo, yung sa Makati, yun, andun kasama sila. Kaya nga pinaalala niya na kapasalamat siya at naalala niya, nababalikan niya yung mga OLA na yan. Dahil nga, sa sobrang dami at hindi nila matrace ang mga opisina at medyo nahihirapan nga raw sila sa sobrang dami ng complaint at sa dami ng mga OLA. Nag-i-exist ngayon sa buong NCR at halos sa kahit sa lugar. Ito kasi ang purpose nila, makikipagtulungan yata sila sa GCash o sa mga Paymaya
dun sa mga transferring accounts, no? Mga yan, mga nagpapasa ng pera mula doon sa mga OLA. Kasi siyempre magkakaroon ng transaction history yan sa mga GCash, di ba? Saan ba tayo nagpapadala lagi ng pera natin kapag naglo-loan tayo? Di ba sa GCash mostly, bihira nga yung Paymaya. Ay, hindi ito. Makikipag-ugnayan sila, makikipag-coordinate sila sa mga e-wallets na para makatuntun sila ng mga OLA kung saan ba yung mga number na gumagana na yan, kung saan ba nanggagaling, kung saan ba, sino ba nagpapadala. At yun nga, maaaring yun ang dapat na ginagawa naman talaga para ma-trace nila. Kasi sa GCash, syempre, parang ako, magpapadala ako ng pera sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan, sa mga kakilala na kailangan ng pera. Siyempre, ako yung mag-send and then yung receiver. Siyempre, kukunin yung impormasyon ko na kung saan yung pagkakaregister sa akin. Kasi ang problema dito sa mga OLA na ito, yung mga number na natin na ginagamit, same as the POGO. Meron silang system generated ng mga number na kung saan kung ano yung mga pangalan na ginagamit nila. Tapos, mahirap ito. So, gumagamit din sila ng mga VPN, yung mga IP na kung saan hindi mo basta-basta matitrace. Kaya nga nahihirapan yung iba. Pero, siyempre, mag-advanced technology na rin tayo. Yung mga yung mga ahensya ng gobyerno, kung tumataas sila, nag-upgrade sila, kailangan mag-upgrade din tayo ng ating mga teknolohiya para matuntun yung mga illegal na mga gawain na mga yan. So yun, medyo magandang balita yun na kung saan kasi nababasa ko nga no, kahit kay Team Marcos nagpo siya ng ganun na susunod ng araw na i-read ng tuloy-tuloy, baka nga matuloy nga kasi medyo nakakaano na sila ng mga Pogo, nakakatrace na sila, di ba? Halos sunod-sunod yung mga read nila sa mga Pogo. And then ito kasi mga OLA, mga mini scam hub daw yan. Maaring nagsisimula na yung mga maliliit na porsyento ng mga Pogo. Na kung saan pwede mo mahanap kahit saan na lugar, sa mga establishment, sa mga condo, yung mga yan. Kaya kahit yung mga OLA, sa mga ano yan sa mga ibang lugar lang na matao, mga subdivisions. Kaya ngayon na rin doon sa Makati, di ba? Subdivision style niya. Pero yung pala, opisina ng isang online lending apps. Ganun yung mga sistema nga yan. Ngayon yung iba kasi, kaya mahirap din hanapin yung ibang agent nasa mga bahay-bahay lang, yung mga naka-work from home. Kumbaga, yung ibang agent na pumapayag ng gano'n kasi yun yung mga talagang literal na mga balasubas na agent, yung mga ayaw na opisina. Kasi siguro alam na nila yung nangyayari sa opisina na yung mga ibang amo nila abusado at kailangan may kota ka talaga. Yun yung napapansin ko. No? Kasi nga, di ba yung huling na raid, na ano nga yun, yung 24 peso, sabi ng OLA agent is kapag hindi sila umaabot sa kota, minamaltrato sila. Hindi nila alam na OLA office pala yon. At kung alam lang nila, kasi nga napasubo na sila kumbaga parang, ito na ako sundin ko na lang muna, kailangan ko ng pera. Kaya nga, masasabi ko hindi rin naman talaga lahat ng OLA agent masama. Nagkakataon lang na kailangan din nila ng pera, kagaya natin, kagaya ng mga pamilya nila, pero nagkakataon lang na mali yung napapasukan nila. Pero sana ito magtuloy-tuloy yung mga raid nila. Medyo bumaba naman talaga yung mga text scams mula na nakakahuli sila ng mga Pogo, no? Na may link talaga sa mga OLA na kung saan binanggit naman doon sa interview sa kanya kay Winston Casio. So yun mga kadyan, in-update ko lang kayo, no? Baka sana nakatulong doon sa mga OLA victim. Sana i-pray nyo kung gusto nyo, mag-file din kayo ng mga complaint para makatulong din sa PAOK. File kayo sa NBI para magkaroon sila ng tawag doon ng coordination sa NBI para makatulong yung mga reklamo, yung mga number makuha, di ba? I-file niyo yung mga naghaharas sa inyo, yung mga nangaharas sa inyo. Lalo na ngayon, kung maraming nangaharas sa inyo, i-file niyo na ng complaint sa NBI tsaka sa SEC. So, masasabi ko sa inyo, yung mapapayo ko sa inyo. So, yun mga kadyan, itong nilingkod ka, Johnny, na Johnny Tortibiton, Giant Jet, usapang utang, usapang OLA.